Maaaring ito po ang magiging pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Kung gagawa tayo ng ganito kalaking proyekto, siguraduhin natin na future-proof. Nagsimula tayo ng 2019 sa matitinding pagbabago, lahat ng imposible. Sabi nila, nagawa natin lahat ng imposible. Binago natin ang kultura at paggugoberno sa lungsod ng Pasig. Linisin muna natin ang pamahalaan bago tayo magkaroon ng malalaking project. Ngayon, confident po tayo at ito po ang gagawin natin. Po akong importanteng sasabihin sa ating lahat. Pero bago po yung pinaka-final announcement natin, hayaan nyo pong magkwento po ako sa inyo bago tayo magkantahan at magsayawan. Kung papayagan po ninyo ako, okay lang po ba? May konting kwento lang po ako sa inyo. Meron po ako inihandang konting presentation. Dahil ito pong announcement natin ay hindi lang medyo, kundi talagang napaka-importante. Maaaring ito po ang magiging pinakamalaking proyekto sa kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Kaya kailangan ko po ng inyong tulong, kailangan ko po ng inyong suporta. Bibisan ko lang po ang kwento, makikita po natin kung ano yung itsura ng City Hall natin dati. Siguro alam nyo na rin naman kung saan papunta ang aking sasabihin sa inyo. At ako po personally, napaka-excited ko po rito. Makikita po natin through the years, mula 1960s, lumipat po dito ang ating munisipyo. Nagsimula sa simpleng gusali na ito, 3 palapag lang po yan. Makikita po yung hagdanan sa loob. Yun na po yung naiwan. Nandun pa rin siya. Ito po, yung foundation yan, pag 3 floors, maaaring pang 4 floors, makikita natin yan. Naging ganyan yung itsura hanggang sa konti pa. Nirenovate, dinugtungan, dinagdagan, pinatungan. Yan, yung nag-presentation, bilisan nyo po ng konti, daanan lang po natin. Hindi natin kailangan na masyadong detalyado. Huwag naman masyadong mabilis, hindi ko pa nadaanan. Rewind naman ng konti. Hello ko nagpe-PowerPoint eh. Pakita po natin yung yung kabibe, pati yung octopus natin. Ma-rewind po ba? Yan, maalala. Tanungin niyo po yung mga nanay, mga tatay, lolo, lola ninyo. Yan po yung kabibe, yan po yung octopus na nalaruan po ng mga bata dati. Ganyan po yung City Hall dati. Yung pundasyon niyan para sa ganyan po talaga. Pero sa paglipas ng panahon, nadagdagan po siya ng konti. Makikita po natin yung sa susunod na slide, ano na po ba yung nangyari sa struktura niya. Pinatungan, okay pa rin naman, maganda pa rin naman. Ito na po yung structure natin. Sa ngayon, ito po yung itsura. Yan, puntahan po natin yung next slide. Bigyan po natin ng kape yung may hawak ng PowerPoint para makakasabay po siya. Ito na po. Akala po natin isang malaking building ang ating City Hall. Pero ang katunayan po, 4 na building po siya. Ito lang po yung original, yung gray. Dinagdangan sa harap ng blue. Ito po yung side na yan. Pinatungan ng orange. Wala pong sariling foundation yan. Nasa gilid lang po yung foundation o yung pundasyon ng ating building. Makikita po natin, hindi po sa gitna, hindi po yan nakatapak sa lupa. Yan, building C, dinagdagan ng building D, yung green na nasa gilid sa may kanan, na originally 4 floors, naging 8 palapag po yan. Ngayon, nung pumasok po kami sa City Hall, meron pong, bago pa kami pumasok sa City Hall, bago noong 2019, nabalitaan naman po siguro ng marami sa inyo, nabalita pa nga, mga 8 years ago na po ito, nagkabitak-bitak po ang ilang bahagi ng munisipyo dahil dito po sa area na ito, sa Quadrangle, meron pong ginawang works sa may harap, gagawa ng parang retention, di ko alam ano ba talaga yung plano, nagkaroon ng bitak-bitak sa mga pader na hindi po doon nagko-construct. So fast forward, no 2019, January, sabi nila, okay yan, nagtitiwala naman tayo sa mga engineer natin. January 2019, makikita po natin, January 2019, ayan, ito yung ilan sa mga findings. Merong isang investigasyon na yung report, nag-investigasyon daw sila noon, pero yung report ay bigla na lang may nag-submit sa akin ngayong taon lang. First quarter po ng taon 2023, bigla pong lumabas yung report, biglang may nagbigay sa akin. At kasama po dun sa report, next slide po.
Ito po yung report, di ko na po masyadong idedetalye, pero hindi po ganun kaganda yung report. May tubig po yung mga biga natin nakahalo sa loob ng konkreto. Puntahan po natin yung next slide, January 2019, biglang may sumabog sa loob ng City Hall. Gitna po ng 7th and 8th floor, biglang may sumabog. Tapos yung mga nasa 8th floor, may naramdaman silang jolt. Biglang napatalon yung mga nasa 8th floor. Ito po, ang lumabas, may mga cracks yan. Sa may labas po yan, makikita natin yung mga crack, yung gitna ng ating mga building. Pagpasensyaan nyo na po ang aking boses. Maraming salamat sa pag-jeer habang uminom po ako ng tubig. Ito po, yung nakita natin at natuklasan natin. Kaya po, maganda yung tubig na binigay sa akin na very effective. Ito po, yan, bilisan na natin sa PowerPoint. Okay po, yung mga next po natin, yan. Makikita natin, ito yung gitna ng Building C and Building D. Makikita natin, hindi siya pantay. Wala naman po sigurong arkitekto, inhinyero na magde-design ng building na magkatabi, hindi pantay, tapos may walkway. Ano? And makikita na, ganyan nakalaki yung difference. Makikita po natin talagang hindi na pantay. At base dun sa kinuha nating consultant, kumuha tayo ng independent consultant na magbibigay sa atin, na mag-iimbestiga, magbibigay sa atin ng report, nagbigay sa atin ng report, at ito po ang lumabas. Ito po yung kinalabasan ng ating report. Ito lang mga pictures, pero siguro hindi na natin iisa-isahin pa. Kumuha tayo ng independent consultant. Ang mga findings po niya, ito po. Pasadahan lang po natin. Una, nakita po na 62 columns structurally inadequate. Yun po yung wording ng ating consultant. Doon naman po sa ating mga biga o sa girders or beams, 451 ang structurally inadequate. Konting lindol lang nararamdaman na po natin, gumagalaw ang City Hall. Kita po natin, sinabi ng report, seismic gaps are not enough. Ito po yung pagitan ng dalawang building, C and D. They are not enough to prevent structures from hitting each other in case of an earthquake. Sabi rin po nila, yan po yung sa area ng kung saan yung seismic gap. Nag-soil investigation po tayo dahil pagpasok po natin noong 2019, walang as-built plan, walang blueprint na ma-produce ang ating engineering department. Hindi natin sinisisi ang kahit na sino, pero yan lang po ang katotohanan. Yan po ang naging result ng soil investigation natin. Ito po, the foundation is liquefiable in nature and there is a strong likelihood. Kaya nyo naman po basahin yan. Basta ang sinasabi po, ang conclusion, ang City Hall natin, ang 4 na building na bumubuo ng City Hall ay structurally unsound. Ibig sabihin, merong imminent danger. Ayaw man natin aminin, ayaw man natin sabihin, pero kailangan natin aminin, kailangan natin sabihin, at kailangan umaksyon po tayo. Hindi ko po kayo tinatakot, hindi ko po kayo tinatakot. Safe naman siya, sabi ng mga engineer natin, pero araw-araw, lumalala, araw-araw yung sinasabing imminent danger ay hindi po, lalo na ako, sa 8th floor ako nag-opisina, hindi po talaga maganda at kailangan natin aksyonan ng mabilis. Kaya ngayon, next slide po. Pinag-aralan po namin itong nakaraang mga taon, tinignan natin, ano ba yung pwede nating gawin? Siyempre, ang una mong may isip, retrofitting. Kaso lang, sa pagpaplano, tinitingnan, parang lalabas, sobrang mahal. Base sa mga kinonsulta nating inhinyero, arkitekto, sa dami po ng inhinyero at arkitekto na kinausap ko at kinonsulta ko, siguro more than 2 dozen engineers and architects, ang dami ko pong pinagtanungan. Kahit isa sa kanila, walang nagrekomenda na mag-retrofitting tayo. Sabi nila, hindi mo mapipredict kung magkano yan. Unang-una sa lahat, wala tayong as-built plan ng City Hall. Di natin alam kung anong mangyayari. Yan, nandiyan yung mga building official natin, engineering department, pare-pareho po sila ng sinasabi. It is not a wise idea to retrofit. Ngayon, ang tanong, ano po ang gagawin natin? Ngayon, ang tanong, ano ba ang gagawin natin? Gusto po ba nating malaman kung ano ang gagawin natin dito sa ating City Hall? Parang ayaw nyo po malaman, di ko na po papakita yung video. Kung gusto nyo po malaman, yung mga nasa likod, kaway naman po kayo dyan. Pakita nyo po, nagising pa po kayo. Okay. Bago po ipakita ang video,
Ito po ang ating vision para sa ating lungsod. Dahil nakikita natin na may kailangan tayong gawin at malaki-laki ang kinakailangan nating gawin para sa ating City Hall, ang sabi natin at ang na-realize natin ay isa po itong pagkakataon. This is an opportunity for the City of Pasig. Lalo na po ngayon, 450th year, kinikilala natin lahat. Mula ng history natin, ng kasaysayan natin, binabalik na, we are bridging the past to the present and to the future. Ngayon, iniisip na po natin ang susunod na 4.5 siglo ng lungsod ng Pasig. Mapapansin po natin, di ba, mula dito, papunta kang C5, ilang beses kang liliko, hindi dire-diretso mga kalsada natin, hindi po na plano. Ngayon, gusto po natin, ang gagawin natin, kung gagawa man tayo ng malaking proyekto, sisiguraduhin natin na well-planned. Sisiguraduhin po natin na transparent ang proseso. Alam po ninyo kung ano nangyayari every step of the way. Sisiguraduhin po natin na future-proof ang gagawin natin. Maaari nating pakinabangan pero maaari din natin ipasa ng maayos sa susunod na mga henerasyon ng Pasigueño. Siyempre, hihingi rin po ako ng konting pasensya sa inyo dahil medyo malaki ang proyekto, hindi po madali ang gagawin natin. Temporarily, kinakailangan natin maghanap ng ibang opisina o paglilipatan po natin. Hindi magiging madali ang proseso. Ang construction po ng bago po natin gagawin, hindi naman po 1 taon labang dahil medyo malaki, aabot po ng hanggang 2 taon. Kaya hihingi po ako ng pasensya, ng kooperasyon, ngunit kailangan po talaga natin gawin tungo sa susunod na 4.5 siglo ng ating mahal na lungsod. Ang ipapakita ko po sa inyo ay napag-isipan ng husto, pinagplanuhan ng husto. Meron po tayong public-private partnership na sa ngayon ay nasa ilalim ng negosasyon o negotiations. Gusto natin kung ano yung pinaka-paborable, kung ano yung pinaka-maganda para sa lungsod natin. Financially, economically, ang iniisip natin dapat kung gagawa na lang tayo ng ganito kalaking proyekto, gandahan na natin. Kung gagawa tayo ng ganito kalaking proyekto, siguraduhin natin na future-proof. Ibig sabihin, kung gaano kalalaki pa ang lungsod ng Pasig, dadami pa ang mga Pasigueño, dadami ang mga serbisyo na kinakailangan ibigay ng City Hall, kailangan natin ng isang City Hall na hindi lang po para sa empleyado. Kailangan natin ng City Hall na para sa bawat isang Pasigueño. City Hall na may open spaces, na may mga lugar na pwede paglaruan ng mga bata para hindi na po sa kalsada maglalaro mga bata. City Hall na safe kahit na may malakas na lindol. City Hall na may evacuation center sa baba. City Hall na may senior citizen center. City Hall, compound at complex na kasama ang pagpapaganda hanggang ng mega market natin. Kasama ang mga market vendors natin. City Hall para sa kinabukasan. Mga kaibigan, mga kapwa ko Pasigueño, samahanin po ninyo ako. Ipapakita ko na po ang vision natin para sa bagong City Hall compound o City Hall campus ng lungsod ng Pasig.
Mga Pasigueño, let us work together to make this a reality for the city of Pasig and for generations to come. Maraming salamat po. Nagsimula tayo ng 2019 sa matitinding pagbabago, lahat ng imposible, sabi nila, nagawa natin lahat ng imposible, binago natin ang kultura at paggugobyerno sa lungsod ng Pasig. Nagsimula tayo, first term, medyo conservative tayo sa mga infrastruktura. Sabi natin, linisin muna natin ang pamahalaan bago tayo magkaroon ng malalaking project. Ngayon, confident po tayo at ito po ang gagawin natin. Lahat ng mga problemang nakikita natin sa ating lokal na pamahalaan, lahat ng kulang, lahat ng masikip, yung mga parang maze sa loob, araw-araw nahihirapan yung mga empleyado natin, bukod pa dun sa panganib. Mula rito hanggang Pasig Mega Market, this will be a 10-year master plan. Pero unahin po natin yung City Hall, main City Hall mismo, it will take 2 years to construct. Sana magkakasama po tayo dito. And now, mga Pasigueño, for my next number. Joke lang. May bumubulong po sa akin nung nandun po ako. Actually, kanina ko lang po nalaman. Meron pala tayong espesyal na bisita na babati po sa atin kung okay lang po sa inyo. Bago po ating mga special guests, nakakanta po para sa atin in concert. May mag-hi lang daw po sa akin. Nagulat din po ako dahil nandito po ang aking tatay. Pero meron po siyang dalawang kaibigan na kasama. Nandito po ang TPJ, Tito, Vic, and Joey. Hi, fans! Mabuhay ang Pasig! Hello? Walang kwenta yung tatay mo, alam mo ba? Bakit? Dahil ngayon ka lang binisita. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang tatay ni Mayor. At naka-t-shirt ako nito. Alam niyo na ibig sabihin yan. Okay. Okay, mula bukas, ha? Binabati namin ang Pasig. Sa araw ng Pasig, Happy Pasig Day. 450 years. Oo. Ang Tito Vic and Joey, 400 na lang. Aabutin natin ang Pasig. Konti na lang. Kami po ay nagpapasalamat. Ang Tito Vic and Joey po, nagpapasalamat sa lahat ng mga Dabargats natin dito sa Pasig. Bukod sa nagpapasalamat kami, ang pinakamahalaga, kaya kami naririto, gusto namin batiin ang Pasig ng Happy Pasig Day. Yeah. 450 years. At ang masaya dito, nag-450 years ang Pasig na napakagaling ng mayor nyo. Inaanak ko yan. Kaya magaling yan. Mana-mana lang yan. Manang-mana sa nanay. Okay. Kaya hindi namin matitiis na hindi pumunta rito at bumati. At tulad din na nasabi nila, maraming salamat po. Nakadagdag po kayo sa rating kahapon, kaya tumaas po rating ng TBJ. EAT! Ang susunod ko pong awitin... Wala pa. Well, dumaan lang po kami. Hindi nga alam ni Vico na dadaan kami. Kahapon, nandun siya. At sa TV5, nagulat din kami dahil hindi namin akalain na bibisita siya roon. Kahit na medyo busy ang kanyang schedule. Okay. Kaya, Mayor, maraming salamat. Malaking bagay po. Very appreciated po ang... binabati rin na namin. Po?
Kaya bumawi tayo. Siya naman ang ginulat natin na nagpunta tayo dito. Thank you very much, Mayor Vico. Hindi lang si Mayor, pati yung Vice Mayor niya, sila Dodot. Oo. At ang kanya may bahay, si Kong Roman. At Congratulations. Yep. si lahat. Yung pinakamagandang you. De Leon, si Angelo. Sa lahat ng mga Pasigueño, mabuhay po kayo. Isang maligayang araw o taon ng Pasig. Maraming salamat po. Mahal po namin kayo. Mag-enjoy kayo at Kaya marami dati. pang magpe-perform tonight. Congratulations, Mayor Vico. Congratulations, Vice Mayor Dodot. Congratulations, Congressman Roman. At sa mga lahat, magigiting na konsehal ng Giting ng Pasig, maraming salamat po. mabuhay ang Pasig! Mabuhay! Mabuhay!